Ang nakaraan. Isang kawalan ng pag-asa ang naramdaman ni Astion sa labang kanilang kinaharap. Iyon ay dahil ang kalaban ay nagpakawala ng isang 9-circle magic na Hellfire. Kaya napabulong na lang sa sarili si Astion na, "Ghislaine, iligtas mo kami," sabi nito. Na habang tumatagal ay isang matinding kulay pulang liwanag ang lumitaw sa itaas na unti-unti na silang lalamunan nito. Pagpapatuloy, hindi lang ito ordinaryong tibak. Ito ang Gramdir, ang tinaguriang kayamanan ng lahat ng kayamanan, ang tibak ng lahat ng tibak, na hinubog mismo ng mga duwende. Matagal na itong nawawaglit, isang alamat na tila ba natabunan na ng panahon. Paulit-ulit na pinagsabihan ng mga duwende si Astion na, "Kung hindi mo gagamitin, ibalik mo ang aming kayamanan." Ngunit nanatili itong tikom, walang tugon. Subalit ngayon, matapos ang 10 mahahabang taon, muling nagpakita ang mahiwagang talam. Umindayog ang tibak sa hangin, kasabay ng isang nakabibinging tunog. At sa sandaling iyon, ang nagngangalit at papalapit na apoy ng impyerno, Hellfire, ay nahati sa dalawa. Ang dalawang naghiwalay na piraso ng apoy ay sumabog ng tumama sa hadlang na bumabalot sa lungsod. Si Darvaska ay napatingin ng may matinding pagtataka. "Tibak," bulong niya sa sarili. Isa si Astion sa mga pinakamahusay na salamangkero, wizard. Sa huling digmaan, ni minsan ay hindi niya ito nakitang gumamit ng tibak. Tanging mga bulong lang ang naririnig niya tungkol sa pambihirang lakas nitong pisikal. Ngayon, personal niya itong nasasaksihan. Bilang isang salamangkero, masasabing mas mahusay siya kaysa sa karamihan ng mga superhuman, ngunit kaya niyang hatiin ang salamangka, magic, ng 9 na bilog sa pamamagitan lamang ng isang tibak. At iyan ay mula sa isang nilalang na kanina lang ay duguan, tila nawalan na ng ganang lumaban at naghihingalo. "Astion, ano bang?" Hahakbang pa sana si Darvaska upang magtanong ng may pagkalito, subalit biglang nagsalita si Astion, na ang boses ay tila may ibang kausap. "Hindi ako si Astion." "Ano?" Halos paos na tanong ni Darvaska. "Malaman mo lang na ako ang tatapos sa iyo. Ang pag-aalab ng pagnanais na pumatay." Si Ghislaine, na muling nagising at kumokontrol sa katawan, ay nagsimulang magpakawala ng isang hindi kapani-paniwalang aura ng pagnanais na pumatay, murderous aura. Ang salamangka ni Astion ay umakyat na sa rurok ng 9 na bilog. Ang kapangyarihan nito, na naipon at sinipsip pa ang puso ng dragon heart, ay lagpas na sa anumang maabot ng sinumang tao sa buong kontinente. At ngayon, ang virtual course na nilikha ni Ghislaine ay lalong nagpalakas sa napakalaking kapangyarihang ito. Isang pulang bagyo ang biglang pumutok sa paligid niya. Ang pulang liwanag na bumabalot sa tibak ay kumikislap at umaalpas, tila isang buhay na organismo. Sa isang kisap mata, isang nakasisilaw na kulay pula ang biglang kumislap. Nagulat si Darvaska at kusang umikot ang kanyang katawan, instinctively twisted his body. Isang pulang linya lamang ang dumaan sa hangin. Ngunit pagkatapos, ang dibdib ni Darvaska ay may mahabang hiwa, sapat para makita ang pagtilamsik ng dugo. "Ag, ikaw paano?" Hindi makapaniwala si Darvaska. Hindi ba't ito ang nilalang na kanina lang ay naghihingalo at nawalan na ng pag-asa? Ngunit ngayon, bigla siyang nagpakawala ng napakalaking enerhiya. Ang bilis ng pag-atake ay hindi niya maabot, kahit pa isa siyang dragon. Ngunit wala ng oras para pag-aralan ang sitwasyon. Sa dilim, muling kumislap ang pulang linya, parang isang kidlat. Gumamit si Darvaska ng kanyang salamangka upang lumaban. Gayunpaman, halos hindi niya maiwasan ang malalang sugat, at sa isang iglap, 12-dosenang sugat na ang naitala sa kanyang katawan. Hindi ito katanggap-tanggap, ni sa panaginip ay hindi niya inisip na ang kanyang kalaban ay may kakayahang gumamit ng tibak ng ganito kahusay. Pero bakit niya ito itinago hanggang ngayon? Tanong niya sa sarili. Lumutang si Darvaska ng mataas sa hangin, naguguluhan. Kung lalabanan niya ito sa anyo ng tao, isang mali lang ay babayaran niya ng kanyang ulo. Sumabog ang kanyang salamangka, winalis ang paligid. Liwanag at alikabok ang umikot tulad ng isang bagyo habang nagbabalik si Darvaska sa kanyang orihinal na anyo, isang dambuhalang asul na dragon. Isang dagandong na umalag sa buong lungsod ang pinakawalan niya. Ikaniling ng dambuhalang asul na dragon ang ulo at ibinuka ng malaki ang bibig. Palapit na naman ang pulang linya. Kailangan niyang sakupin ang espasyong ito sa isang paghinga at walisin ito.
Isang malakas na hininga ng kidlat, lightning breath, ang binitawan niya mula sa kanyang bibig. Kahit ang pinakamalakas na tao ay hindi mabubuhay kung tatamaan nito ng harapan. Ngunit may isang bagay na kahanga-hanga ang nangyari. Ang pulang linya ay sumisingit at hinihiwa ang malakas na hininga. Hindi makapaniwala si Darvashka kahit sa sarili niyang mga mata. Gaano katindi ang enerhiya nito upang hiwain ang hininga ng isang dragon. Bago pa man niya lubos na maintindihan ang nangyayari, ang talim ay papalapit na, hinihila ang kanyang dambuhalang panga. Marahas na inalag ni Darvashka ang kanyang ulo at inalis ang kanyang paa. Ngunit hindi umiwas si Ghislaine, bagkus, siya ay sumalubong. Ang pulang linya ay umikot at umakyat sa harapang paa ng dragon tulad ng isang buhawi. Sa isang iglap, mga kaliskis at laman ang naligas mula sa paa ni Darvashka, inilalantad ang buto. Ang pagbabalik at ang pilit na hininga. Isang baha ng salamangka ang bumagsak kay Ghislaine. Si Ghislaine, na nagpapalabas ng eksplosibong enerhiya, ay umilag at hamarang sa mga salamangka, pilit na kumakapit. Pulang usok ang lumabas mula sa bibig ni Ghislaine nang bumagsak siya sa lupa. Itinaas niya ang ulo. Mataas na sa kalangitan si Darvashka. Nagsalita si Darvashka na may tingin ng galit, "Ikaw, demonyo ka, itinago mo ba ang iyong kapangyarihan sa buong panahong ito? Para saan ang ginagawa mo? Sa ganitong kapangyarihan, mas madali sana ang tagumpay sa digmaan laban sa demonikong kaharian, demonic realm." Gayunpaman, mas tumuhon si Ashton sa pagprotekta at pagsuporta sa kanyang mga kaalyado mula sa likuran. Hindi sumagot si Ghislaine. Hindi na kailangan pang unawain ito ng kaaway. Si Ghislaine mismo ay hindi umasa na muling gising. Bukod pa rito, nagsisimula ng maramdaman ng kanyang katawan ang hirap. Kailangan niyang tapusin ang sitwasyon ng mabilis hanggat maaari. Kahit ang ikasyam na bilog, hindi pa rin sapat. Umakyat si Ashton sa ikasyam na bilog at kayang magpakawala ng eksplosibong lakas batay sa kanyang salamangka. Ngunit ang kapangyarihan na nagmumula sa 5 cores ay napakalaki. Nahihirapan pa rin ang katawan ni Ashton. Bukod pa, ang kanyang katawan ay tinatanggihan na ang kaluluwa ni Ghislaine at nawawala ng balanse. Ang katawan ni Ashton ay dahan-daw ang nagkakawatak-watek, muling tinatanggihan ng kaluluwa ni Ghislaine. Hindi ito kasalanan ni Ashton. Upang makayanan ng ganitong kalaking kapangyarihan, kailangan niya ng katawan ng isang dragon, kung hindi man. Humugot ng hininga si Ghislaine at tinitigan si Darvashka, Julian, Denham, pati na rin ang iba pa niyang kaibigan na mersenaryo. Lahat sila ay nasa panganib. Kailangan niyang gawing tumpok ng laman ang dragon na ito at kumilos. Crunch! Nginisya ni Ghislaine ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos, muling bumulwak ang enerhiya mula sa kanyang katawan, niyanig ang lupa. Elf, duwende, imperyo, at dragon. Isang matinding galit ang namuo sa kaloob-looban ng puso ni Ghislaine sa pag-iisip sa mga taksil, tulad ng nangyari. Nang sirain ang Ferdiem, papatayin ko silang lahat. Nakita ni Ghislaine ang lahat sa loob ng kamalayan, consciousness, ni Ashton. Kalahating gising, tanging impormasyon lamang ang kanyang nasipsip, ngunit dahil doon, agad niyang naintindihan ang sitwasyon ng magising siya. Kahit si Ghislaine ay hindi inakala na tatalikuran siya ng lahat. Naghanda si Ashton para sa panganib, ngunit hindi ito sapat. Kailangan niyang magmadali, iligtas si Denham, at tumakas. Tanging sa ganoong paraan lamang siya magkakaroon ng pagkakataon para sa paghihiganti. Itinaas ni Ghislaine ang kanyang tibak. Ang pulang dugong aura sa kanyang tibak ay marahas na umalpas, na tila sabik na uminom ng dugo ng kaaway. Tumawa ng malakas si Darvashka mula sa kalangitan. Gaano man kalakas ka, mahihirapan kang harapin ang isang dragon sa himpapawid. Ano ang magagawa ng isang hindi marunong gumamit ng salamangka ng maayos? Daan-daang magic circles ang muling sumibol ng mataas sa kalangitan. Kung patuloy na tatama ang salamangka ni Darvashka ng buong lakas, kahit si Ghislaine ay mahihirapan ng makayanan ito. Ngunit nagsalita si Ghislaine ng walang pag-aalinlangan, "Salamangka, hindi mo na kailangang gamitin iyan. Hihahahaha, kung gayon, masunog ka hanggang sa mamatay tulad ng isang gumagapang na insekto." Dark, mahinang tawag ni Ghislaine sa pangalan ni Dark. Ang pagsugod at ang huling pag-atake. Sa isang iglap, isang napakalaking halaga ng enerhiya ang nagsimulang magtipon sa itaas ng ulo ni Darvashka.
Nagulat si Darvaska at napatingala. Bigla, isang dambuhalang ibon na gawa sa asul na enerhiya, mas malaki pa sa isang dragon, ang lumitaw at sinunggaban ng mga kuko nito ang pakpak ni Darvaska. Ano ito? Umungol si Dark. Ako ang apostol ng hustisya at ang espiritu ng hari, Spirit King. Ikaw na taksil na butiki. Pinakawala ni Dark ang kanyang enerhiya, at si Darvaska, na saglit na naitulak pabalik ng lakas, ay nagsimulang bumagsak. Ito ay ang salamangka ni Ghislaine, na lalong pinalakas. Ang sorpresang pag-atake ni Dark, na pinaandar ng salamangkang iyon, ay sapat upang panandali ang supulan ang dragon. Sa isang malakas na pagbagsak, tumama ang katawan ni Darvaska sa lupa. Marahas na umalag ang lupa, at lumipad ang alikabok sa kalangitan. Nabalik ang kamalayan ni Darvaska at itinaas ang kanyang ulo. Ngunit ang pulang linya ay papalapit na, hinihiwa ang abot tanaw. Kusang ibinuko ni Darvaskar ang kanyang bibig. Kasabay nito, pinakawalan niya ang kanyang salamangka, gaano man kabilis. Ang kanyang hininga ay sumabog mula sa kanyang bibig. Hindi niya napigilan ng maayos ang kanyang paghinga at salamangka, at ang hininga ay umalpas na tila malulusaw anumang oras. Sa halip, ang malakas na salamangka na nakapalibot sa kanya ang bumawi rito. Lahat ng kanyang salamangka ay tumama patungo sa papalapit na pulang linya. Sa bilis na ito, walang sino man ang maglalakas loob na lumapit. Naniniwala si Darvaskar, ngunit ang paniniwalang iyon ay hindi nagtagal. Isang pulang linya ang sumulong, hinihiwa ang lahat ng pag-atake na iyon. Ang lupa ay napunit, ang hangin ay nahati. Ang mapaminsalang lakas at bilis ay hindi kapani-paniwala. Ngunit ang talagang nakakuha ng kanyang atensyon ay iba pa. Isang taong may pulang mata, nagliliyab sa matinding pagnanais na pumatay, ang papalapit. Naramdaman ni Darvaska ang isang hindi pamilyar na damdamin sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, habang nakatingin sa tao. Ako nakakaramdam ng takot, sa isang hamak na tao. Nagulat siya nang una niyang makita ang kanyang kalaban. Ngunit noong panahong iyon, matindi lamang ang kanyang naramdaman na puot, hindi takot. Ngunit bakit niya dapat maramdaman ang takot sa kamatayan mula sa isang hamak na tao? Sumigaw si Darvaska ng may pagka hindi makapaniwala, humakbang pasulong. Hindi niya pwedeng hayaan ang sarili na kainin ng takot na ito. Kusang alam niya na siya ay papatayin sa isang iglap. Ang tibak ni Ghislaine, na tumagos sa lahat, ay bumaon kay Darvaska. Hindi rin umiwas si Darvaska. Itinuon niya ang lahat ng kanyang salamangka sa isang punto at itinaboy, warded off. Hindi nagtagal, nagkasalubong ang buong lakas ng pag-atake ng dalawa. Nahati ang langit at nabaluktot ang lupa. Pulang at asul na liwanag ang sumabog, at isang kisap ng liwanag ang lumitaw, nilamon ang mundo. Pagkaraan ng isang sandali, ang liwanag na lumamon sa lahat ng direksyon ay unti-unting kumupas, at ang alikabok na umikot tulad ng isang bagyo ay nanahimik. Pansamantala, tumingin si Darvaska, nang hindi paniniwala ang kanyang mga mata. Ang maliit, parang insekto na tao ay sa wakas ay tiyak na bumao ng kanyang tibak sa kanyang puso ng dragon, Dragon Heart. Ang malakas na enerhiya na sumabog mula sa loob ay nagwasak sa puso ng dragon. Nawala sa kanya ang pinakamahalagang pinagmumulan ng buhay. Nagtanong si Darvaska nang may nanginginig na boses, ikaw ano ka ba talaga? Bakit niya itinago ang ganoong kapangyarihan hanggang ngayon? Bakit siya, na may ganoong kapangyarihan, ay pinagkaaitan ng saint? Bakit bigla siyang nagbago sa isang ibang nilalang? Ito ay tulad ng inilarawan ng Panginoon, Lord, 10 taon na ang nakalipas ang baliw na salamangkero na si Astron. Hindi sumagot si Ghislaine. Hindi na nga ito karapat-dapat sagutin. Basta't hinugot niya ng marahas ang tibak na ibinaon niya sa puso ng dragon. Sinubukan ni Darvaska na gumaling sa pamamagitan ng pagdura ng bulan ng dugo ng ilang beses. Ngunit dahil wasak ang kanyang puso, nahirapan ang dragon na kontrolin man lang ang kanyang dambuhalang katawan. Sa wakas, tinitigan ni Darvaska si Ghislaine nang may tingin ng paghihinagpis, natamba, at bumagsak. Marahas na umalag ang lupa nang siya ay bumagsak. Ang pagsasara at ang hamon. Nginisya ni Ghislaine ang kanyang mga ngipin at yumuko sa harapan ng dambuhalang bangkay ng dragon. Ang hindi makayanan na sakit na dumating kasabay ng pagsabog ng kapangyarihan ay tumama sa kanya. Dugo ang tumulo mula sa gilid ng kanyang bibig.
Ngunit wala ng oras para magpahinga. Kailangan niyang kumilos ng mabilis at tulungan ang kanyang mga kaibigan. Si Dark, na nagbago na sa anyo ng isang maliit na ibon, ay nagtanong ng may balisang boses, "Guru, napatay ko ang taksil na ito, ngunit mayroon pa ring 7 dragon. Ano ang gagawin natin? Hindi tayo pwedeng patuloy na lumaban sa katawang ito. Kailangan nating iligtas si Deneb at tumakas. Kung lalaban siya ng may determinasyong sirain ang kanyang katawan, kaya niyang pumatay ng ilan pang dragon. Ang kapangyarihan na nagpasabog sa salamangka ng ika-9 na bilog sa ganoong kalaki ay napakalaki. Ngunit ang 7 dragon ay imposible. Lalo na si Arterion, na mas malakas kaysa sa iba. Kahit tumakas lang siya kasama si Deneb, mahuhuli pa rin sila. Iyon ay magiging pag-uulit ng nakaraang landas. Kailangan ko si Lionel at ang iba pa kong kaibigan. Sila ay mga kaibigan na kayang alagaan ang kahit isang dragon. Plano niyang hanapin sila at patayin ang dragon na kasalukuyan nilang hinaharap. Iyon ay mag-iiwan ng 5 dragon. Kung pagsasamahin niya ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang mga kaibigan, magkakaroon sila ng maliit na pagkakataon na makatakas. Tara na, muling sumabog si Ghislaine, kumikilos patungo sa direksyon kung saan lumalaban ang kanyang mga kaibigan. Julian, magtiis ka pa ng kaunti. Ang pinakamahalagang tao ngayon ay si Julian. Kailangan niyang magtiis kahit papaano upang ang lahat ay makapagtipon at mapigilan ang pagtugis ng mga dragon. Isang pulang, bakas ang nagwasak sa hangin, lumilipad ng may hindi kapani-paniwalang bilis. Marahas na naitulak pabalik si Lionel dahil sa atake ni Grendel. Ang lugar kung saan lumaban ang dalawa ay lubos na nawasak. Ang lugar kung saan nakatayo si Lionel ay malalim na inukit dahil sa paulit-ulit na pagtulak. Tumingin si Grendel kay Lionel, ibinaon ang kanyang halberd sa lupa. Pagod na pagod ka na talaga, hindi ba? Pagod na si Lionel mula sa pakikipaglaban sa dragon. Dahil nasa ibabaw pa si Grendel, tiyak na maitutulak siya pabalik. Ang iba pang mga duwende ay nanunood lamang mula sa malayo. Inutusan sila ni Grendel na huwag makialam. Ito ang kanyang huling pagpapakita ng pagsasaalang-alang para sa kanyang dating kasamahan, at ang dangal ng isang mandirigma, Warrior's Pride. Matapos huminga, ngumiti si Lionel at sinabing, "Hindi lang ako ang pagod, hindi ba? Mukhang pagod ka rin ng kaunti. Sa bilis na ito, kaya kung lumaban ng ilang araw." Totoo iyon. Siya ay pagod lamang, hindi pa seryosong nasugatan. Bukod pa rito, si Lionel ay isang master ng depensa, kaya't siya ay tinawag na kalasan ng Saint, Shield of the Saint. Kung talagang tutukan niya ang pagpigil, kaya niyang tumagal ng ilang araw. Nakangisi si Lionel kay Grendel, "Sabihin mo na lang sa lahat na sumugod na. Pinagtaksilan ka na rin naman nila, kaya ano pa ang silbi ng dangal o konsensya ng isang mandirigma?" Si Grendel, na nasugatan ang kanyang dangal, ay ngumiwi ng ilang beses at muling itinaas ang kanyang halberd. "Iba na ito ngayon. Lubusan kong babasagin ang iyong kalasag. Kung hindi yan gagana, itatapon ko na kahit ang natitirang konsensya mo." Plano ni Grendel na huwag pansinin ang depensa at ituon ang lahat ng kanyang enerhiya sa pag-atake. Haminang siya na ang paglaban ng ganito ay walang kabuluhan. Nang akmang hahakbang na siya pasulong, biglang may nakita si Grendel at huminto. Ano iyon? Isang pulang kislap ang kumislap sa malayo. Hindi lang iyon simpleng kislap. Ito ay lumilipad tulad ng isang nag-aapoy na bulalakaw, blazing meteor, hinihiwa ang lahat. Kusang kumurap si Grendel. At sa maikling sandaling iyon, ang pulang liwanag ay dumating na. Niyanig ang lupa, isang pulang bakas ang sumulpot sa kalangitan, pagkatapos ay bumagsak muli tulad ng kidlat. Kusang itinaas ni Grendel ang kanyang halberd, hinaranggan ang pulang liwanag na akmang tatama sa kanya. Isang napakalaking shock ang damaloy sa kanyang mga braso at sa buong katawan. Lumubog ang kanyang mga paa sa lupa, nagpaslide sa kanya paatras. Isang bagyo ng enerhiyang salamangka ang sumabog sa paligid, binabaluktot ang lahat. Nagulat si Grendel sa taong gumuhit ng tibak laban sa kanyang halberd. Si Ghislaine, na biglang lumitaw, ay tinitigan si Grendel ng may mabangis na ngiti. "Kaya pala ikaw ang naroon sa halip na ang dragon. Siyempre, hindi na mahalaga. Ikaw ay nakatakdang mamatay rin. Ikaw, sabi mo gusto mo akong labanan ng tapat, hindi ba? Hindi mo sana ikaw. Ipakikita ko sa iyo ang tunay kong nararamdaman."
Hindi na kailangan ng karagdagang pag-uusap. Tanging kamatayan na lamang ang natitira para sa taksil. Sumabog ang salamangka mula sa dulo ng tibak, hinati ang hangin. Isang nakamamatay na pulang aura ang umikot tulad ng isang bagyo. Ang tibak ni Ghislaine ay kumilos tulad ng kidlat patungo sa leeg ni Grendel. Pilit na itinaas ni Grendel ang kanyang halberd, sibak na may talam, bahagyang sinasalo ang nakabibinging impact. Mabilis siyang umurong, litong-lito ang ekspresyon, at humihingal. Si Astron, na kanina'y tumatakas kasama ang Saintess, Santa, ay nagpakita rito ng mag-isa. Malinaw na nawala sa kanya ang Saintess. Ngunit hindi ito ang Astron na nakasanayan niya. Hindi pa niya kailanman nakita si Astron na ganoon. Kasigla at kagalit. Hindi. Matagal na noong sinalakay ng mga apostol ang Valstrom. Kumilos si Astron ng ganyan noong panahong iyon. Kung paanong umalpas ang kanyang dugo. Kung ilang beses siyang nangarap na makipaglaban ng totoo bilang isang mandirigma. Ngunit ang imaheng iyon ay naglaho. Hinarap ni Astron ang demonikong kaharian bilang isang cool-headed na salamangkero at estratehikong henyo. Akala niya, ang mabangis at maapoy nitong pag-uugali ay kumupas na sa paglipas ng panahon. Hindi sa masamang bagay iyon, ngunit minsan, namimiss niya ang aura na iyon, ang nakatatakot na pagsira. At ngayon, ang apoy na iyon ay muling nagliliyab. Habang umaatras si Grendel, nagsalita si Ghislaine kay Lionel, "Lionel, magmadali at tulungan si Julian. Magtiis ka lang hanggang sa makarating ako roon. Hindi maganda ang sitwasyon ngayon." Ikaniling ni Ghislaine ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon ni Julian. Sa di kalayuan, kislap ng liwanag at pagsabog ang magkasabay na sumasayaw. Sa ngayon, nangangahulugan iyon na mahusay lumalaban si Julian. Ngunit kadiliman ang gumagapang sa kalangitan. Ang hangin ay kakaibang nag-vibrate, isang gumagapang na kasamaan, ominousness, ang bumabalot dito. Sa anumang anggulo mo tingnan, hindi ito maganda. Ang muling pagkikita at ang pangako. Nagtanong si Lionel nang may nanginginig na boses, "Baka ikaw, ikaw?" "Oo, ako ito." Isang maningning na ngiti ang kumalat sa mukha ni Lionel sa mga salitang iyon. Si Ghislaine, na akala niya ay tuluyan ng umalis. Ngunit nang makita niya itong muli ng ganito, mas lalo siyang nasabikan. Sa pagkakaroon ni Ghislaine rito, wala nang kailangang isipin pa. Tulad ng dati, gawin lang kung ano ang sinasabi ni Ghislaine. Kung gayon, kaya niyang lumikha ng isang maliit na posibilidad sa isang imposibleng sitwasyon. Masiglang tumanggaw si Lionel, "Sige, huwag kang mag-alala, sisikapin kong bumili ng oras kasama si Julian." Sa pagsasabi niyon, tumakbo si Lionel patungo kay Julian. Ang mga duwendeng nanunood mula sa likuran ay nagtaas ng kanilang mga sandata sa sobrang pagkabahala. Pagkatapos ay sumigaw si Grendel, "Hayaan niyo siyang umalis. Mas mahalaga ang patayin itong nasa harapan ninyo. Ang sitwasyon ay wala na sa kanyang kontrol. May pagbabago man o wala ang pag-alis ng pagod na si Lionel ay pareho lang." Sa katunayan, kahit pumunta siya, tiyak na mapapatay siya ng dragon. Gayunpaman, kailangan niyang tiyakin na mapapatay si Astron. Nagtataglay si Astron ng isang hindi alam na kapangyarihan. Kung ang nilalang na ito ay makaligtas kahit sa pamamagitan ng pagkakataon, ang mga duwende ay mapapanganib. Wala siyang balak na hayaan itong umalis. Aatakihin pa niya kasama ang mga duwende kung kinakailangan. Salamat sa desisyon ni Grendel, ligtas na nakatakas si Lionel. Ang huling sayaw ng dalawang mandirigma. Mahigpit na hinawakan ni Grendel ang kanyang halberd at sinabing, "Hindi ko alam kung paano ito nangyari, ngunit sa wakas ay inihayag mo ang iyong tunay na kulay. Nakikita kong muli mong inilabas ang Gramdir." Hindi sumagot si Ghislaine. Sumandali lang siyang umindayog ng kanyang tibak, ang tanging layunin ay ang patayin si Grendel. Si Grendel, nagngingit-ngit din ang ngipin, ay nagsimulang sumalubong. Isa siya na matagal nang gusto niyang labanan ng totoo kahit minsan. Hindi niya inasahan ang sitwasyong ito, ngunit ito na ang perpektong sitwasyon para sa isang labanang kamatayan o buhay, life or death battle. Ang mga sandata ng dalawang lalaki ay nagbanggaan, tina-target ang mahahalagang bahagi ng isa't isa. Kung tatanungin mo kung sino ang mas malakas, ang dragon o si Grendel, karamihan ay sasabihing ang dragon. Ngunit kung tatanungin mo kung sino ang mas mahusay sa pakikipaglaban, iba na ang kwento. Ang mga dragon ay gumagamit ng
Kanilang napakalaking pisikal na lakas at salamangka upang durugan ang kanilang mga kalaban. Si Grundle, gayunpaman, ay pinagkadalubhasaan ang hindi mabilang na mga teknik at pinatibay ang mga ito sa aktwal na labanan. Iyon ang dahilan kung bakit, siya rin, ay nagkamit ng napakalaking lakas upang labanan ang isang dragon ng mag-isa. Bilang nararapat sa pinakamalakas na duwende at bayani ng dakilang digmaan, hinarang at inilihis ni Grundle ang mga atake ni Ghislaine ng ilang beses. Pagkatapos, isang malalim na kislap ng pagnanais na pumatay ang kumislap sa mga mata ni Ghislaine. Ang kanyang core ay nagsimulang umikot ng marahas. Habang ginagawa niya ito, lalong lumalakas ang kanyang enerhiya. Ang tibak ni Ghislaine ay gumuhit ng isang landas na tila yumayakap sa pagkawasak. Sa bawat indayog, ang hangin ay nahati, at ang mga shockwave ay kumalat tulad ng isang bagyo. Sinundan ni Grundle ang paggalaw sa lahat ng kanyang pandama. Ang kanyang teknik ay tumpak, at ang kanyang mga reaksyon ay perpekto. Ngunit ang problema ay ang bilis. Ang mga paggalaw ni Ghislaine ay lalong lumalampas sa limitasyon ng tao. Bago niya namalayan, ang mga paa ni Grundle ay dahan-daang naitutulak pabalik. Ang lupa ay nahati, at ang kanyang mga yabag ay lalong lumalim. Hindi ito maaari. Habang lumalaban ako, lalong lumalakas siya. Paano niya nagagawang magkaroon ng ganoong lakas? Hindi siya makapaniwala. Hindi ito ang inaasahan niya. Isang napakalaking aura, mas malakas pa kaysa sa isang dragon, ang dumidiin sa kanya. Siya ay naging isang ganap na ibang nilalang. Nagngit-ngit ang ngipin ni Grundle. Hindi siya pwedeng matakot. Ang pinakamaliit na pag-aalinlangan ay ikamamatay niya. Iwinasiwas niya ang kanyang halberd nang may ganoong lakas na bawat litid sa kanyang katawan ay umalsa. Ngunit ang tibak ni Ghislaine ay naglaho na sa kanyang paningin. Kusang umikot si Grundle. Ang kanyang dibdib ay nahati, at ang dugo ay bumulwak. Muling lumipad ang tibak. Hindi umiwas si Grundle, ngunit hinaranggan ito ng buong lakas. Isang pagbangga na parang pagsabog ang nangyari. Sa huli, hindi kinaya ng katawan ni Grundle ang impact. Siya ay tumilapon pabalik, bumangga sa tumpok ng mga bato at gamulong. Humihingal na tumayo si Grundle. Kahit ang pagharang at pagtitiis sa atake ay hindi na madaling gawin ngayon. Mahigpit na hinawakan ang kanyang halberd, tumawa siya, dinura ang dugo. Tunay kang hindi ka panipaniwala, iba ka na talaga sa dati. Naging ganap kang halimaw. Hindi niya alam kung bakit niya itinago ang ganoong lakas sa buong panahong ito. Ngunit wala na itong silbi. Ang prioridad ngayon ay harangan ang pagnanais na pumatay at galit na ibinubuga ng kanyang kalaban. Tahimik, muling lumapit si Ghislaine kay Grundle. Bahagyang umalag ang lupa sa bawat hakbang niya. Hindi lang iyon simpleng hakbang, ito ay isang pagpapahayag ng kamatayan, declaration of doom. Umupo si Grundle, humihinga. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nagniningning sa diwa ng pakikipaglaban, fighting spirit. Kahit nagdesisyon akong kumilos bilang hari, hindi ko lubusang tinalikuran ang dangal ng aking pagiging mandirigma. Tila imposible ang manalo kahit sa pinagsamang atake. Ngunit ang pagsuko ay hindi rin katanggap-tanggap. Siya ay isa ng taksil na nag-alay ng Saintes. Kaya kailangan niyang sunugin ang lahat dito at alisin ang kaway. Ang buhok ni Grundle ay nagsimulang maging purong puti. Bilang kapalit ng pagkuha kahit ng kanyang lakas buhay, life force, ang kanyang mga kalamnan ay lumobo hanggang sa puntong sumasabog, at ang kanyang enerhiya ay sumabog. Ipakikita ko sa iyo ang aking huling laban bilang isang mandirigma. Sumugod si Grundle kay Ghislaine, mataas na hawak ang kanyang halberd. Muling nagbanggaan ang tibak ni Ghislaine at ang halberd. Ang tunog ng impact ay sunod-sunod na sumabog. Ang kanilang mga paggalaw ay napakabilis, hindi na nakikita. Tanging mga sinag ng liwanag at shockwave na lamang ang nananatili upang ipahayag ang kanilang presensya. Ang hangin ay nahati at ang lupa ay nagiba. Alikabok ang lumipad sa kalangitan sa bawat pagbangga. Tiniis ni Grundle ang matinding impact. Kahit namanhid ang kanyang braso, napunit ang kanyang mga kalamnan, at bumulwak ang dugo, hindi siya huminto. Ito ang aking huling laban. Umungal si Grundle at sumalakay ng buong lakas. Bahagyang sumayad ang kanyang halberd sa balikat ni Ghislaine. Isang kislap ng pag-asa ang kumislap sa mga mata ni Grundle nang makita niya ang bumubulwak na dugo. Ang kanyang mga kalamnan ay umikot, hinahabol ang after image ni Ghislaine na umiiwas sa gilid.
Kung magtatagumpay ang atake na ito, kaya niyang pugutan ng ulo ang kanyang kalaban. Ngunit mas mabilis pa kaysa roon. Ang tibak ni Ghislaine ay bumaon sa tiyan ni Grendel. Sa isang sandali kung saan tila tumigil ang oras, ganap na tumagos ang tibak ni Ghislaine sa katawan ni Grendel. Kasabay nito, ang enerhiya na nilalaman sa loob ng tibak ay lubusang pinunit ang loob ni Grendel. Tinitigan ni Grendel at sinubukang ibagsak ang kanyang halberd. Ngunit wala na siyang lakas para umatake. Sa huli, mahinang nahulog ang kanyang halberd. Ang huling hininga at ang patayan. Tumingin si Grendel kay Ghislaine at dahan-daw ang binuksan ang kanyang bibig. Hindi ko pinagsisisihan ang aking pinili. Para sa mundo, para sa ating lahi, ginawa ko ang pinakamahusay na pagpipilian bilang hari. Ako lang nalulungkot para sa Saintess. Dahan-daw ang hinugot ni Ghislaine ang kanyang tibak. Hindi na nakatingin si Grendel sa kanya. Ang kanyang malabong tingin ay nakatuon sa direksyon ng altar. Bumulong si Grendel, nakatingin sa masamang kadiliman na umiikot sa kalangitan. Nailigtas ba talaga natin ang mundo? Sa mga salitang iyon, bumagsak ang katawan ni Grendel. Isang mabigat, umaalingaw-ngaw na tunog ang umalingaw-ngaw, at tumaas ang alikabok. Tinitigan ni Ghislaine ang bangkay ni Grendel sa gitna ng kaguluhan. At pagkaraan ng isang sandali, nang may walang pakialam na ekspresyon, nagsalita siya sa mga duwendeng tulala. Kayo naman ang susunod. Sa mga salitang iyon, ang katawan ni Ghislaine ay kumilos tulad ng isang pulang kislap. Hayop ka, ang aming hari, ipaghihiganti ko siya, patayin siya. Ang nagagalit na mga duwende ay lahat ay nagtaas ng kanilang mga sandata. Sa katunayan, balak nilang makialam sa labanan. Ngunit ang dalawang halimaw ay lumalaban ng napakabangis kaya't wala silang pagkakataon na makialam. Nanood lang sila at pinalampas ang kanilang pagkakataon. Nagngit-ngit ang mga duwende at sumulong patungo kay Ghislaine. Si Astion, ang kanilang matagal ng kasamahan, ay may mabuting intensyon. Totoo na nakaramdam sila ng matinding paghihinagpis para sa Saintess. Ngunit sa pagkamatay ni Grendel, ang tanging natitira sa kanila ay galit. At ang galit na iyon ang kanilang huling lakas. Bumangga si Ghislaine sa pagitan ng mga duwende tulad ng kidlat. Ang ulo ng kapitan ng duwende, na isa ng superhuman, ay lumipad sa hangin. 12 ng sandata ang sabay-sabay na tumama kay Ghislaine, ngunit ang kanyang katawan, na nalunod sa isang pulang aura, ay nanatiling hindi natitinag. Ang isang kapitan ng duwende ay nagulat. Gaano kalakas ang kanyang aura na kahit ang atake ng isang superhuman ay kayang labanan? Bago pa man niya malutas ang tanong na iyon, ang kanyang puso ay tinusok. Ang amoy ng dugo ay bumalat sa hangin. Pinatay ni Ghislaine ang mga duwende ng may determinasyon, nang walang sandaling pag-aalinlangan. Ang mga duwende ay malalakas na lalaki na lumaban sa malalaking digmaan, ngunit hindi sila katapat ni Ghislaine, na nagpakawala ng buong kapangyarihan ng ikasyam na bilog. Kung ang mga duwende ay may mas maraming bilang, baka unti-unti nilang maubos ang enerhiya ni Ghislaine at makapanatili. Malaki na ang nabawas na enerhiya ni Ghislaine sa pakikipaglaban kina Darvasca at Grendel, kaya tiyak na gagana ang paraang iyon. Ngunit ang mga duwende ay mayroon lamang 3 superhuman at 20 elite na mandirigma. Hindi nila kailanman mapipigilan si Ghislaine sa kasalukuyang estado nito. Sa bawat pagkilos ni Ghislaine, isang pulang liwanag ang kumikislap. At sa likod ng kislap na iyon, isang bangkay ang laging lumilitaw. Ang huling duwende ay bumagsak, ang kanyang katawan ay kalahating napunit. Ang pagsuko at ang panloob na labanan. Kaagad pagkatapos, muling yumuko si Ghislaine at samuka ng dugo. Ang kanyang buong katawan ay nababalutan ng dugo, at ang kanyang paghinga ay pabago-bago. Sa totoo lang, kung nagwawala siya ng ganito, dapat siyang magpahinga. Habang mas nagpupursige siya, mas mabilis na mabubulok ang kanyang katawan. Maaaring mamatay pa si Astion. Ngunit kung hihinto siya ngayon, ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay magdurusa. Habang nag-aalinlangan si Ghislaine, ang umiiyak na boses ni Astion ay pumasok. Hindi ko alintana ang mamatay. Astion, seryoso ako. Tumutok ka lang sa pagliligtas ng iba pa nating kaibigan, anuman ang mangyari. Kung hindi yun gumana, iligtas mo man lang si Denham. Kung gayon, ang mga kaibigan mo sa labas ay makakapaghiganti. Sige, kaya huwag kang mag-alala sa akin. Gawin mo ang anumang gusto mo.
Natawa ng mahina si Ghislaine. Huwag kang magsabi ng anumang maaaring hindi maintindihan. At huwag mong sabihin yan habang humihikbi. Kinaikit ni Ghislaine ang kanyang mga mata sa isang sandali, pagkatapos ay binuksan ang mga ito upang patatagin ang sarili. Malinaw ang determinasyon ni Ashton. At pareho sila ng opinyon. Sa pinakamasamang sitwasyon, kailangan niyang iligtas man lang si Deneb at tumakas. Kung hindi niya iligtas ang lahat, kailangan niyang maghayganti, kahit na nangangahulugan pa ito ng pagsisimula ng isa pang dakilang digmaan. Humugot ng hininga si Ghislaine. Mahirap, ngunit kailangan niyang makarating sa susunod na lokasyon ng mabilis. Nang akmang hahakbang na siya muli, hinawakan ni Ghislaine ang kanyang ulo. Bigla, isang matinding sakit ang sumugod sa kanya, na tila pinipunit ang kanyang utak. Kasabay nito, ang dugo ay bumulwak mula sa kanyang ilong. Ano? Ang walang katuturang sitwasyon ay nagpatambak kay Ghislaine sa isang tuhod. Nagngitngit siya ng ngipin at kinapitan ang kanyang ulo. Sa una, inakala niyang may problema sa katawan ni Ashton. Ngunit mabilis niyang napagtanto na hindi iyon ang kaso. Pakiramdam niya, may humihila sa kanyang psyche, kaluluwa. Ang sakit ay dahan daw ang hamupa. Ngunit may isang bagay na hindi maipaliwanag ang nananatiling bumabalot sa kanya. Hindi ito masama, malicious. Hindi ito nagtatangkang saktan siya. Hindi niya lubos na maunawaan kung ano ito. Naguguluhan si Ghislaine sa hindi pamilyar na damdamin. Ngunit pagkatapos, naalala niya ang pinakamalapit na bagay rito, resonance ang sandaling, nanginginig na koneksyon sa isang tao. Bagamat mabilis lang, iyon na ang pinakamalapit na maabot niya. Deneb. Sa hindi malamang dahilan, si Deneb ang pumasok sa isip ni Ghislaine. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ito ang naisip niya. Isa lamang itong hindi maipaliwanag na intuition. Marahas na iniling ni Ghislaine ang kanyang ulo. Hindi ito ang oras para magpadala sa ganoong damdamin. Muli siyang lumingon, tinitingnan ang direksyon ni Julian at Deneb. Ang kadiliman ay nagtitipon, bumibilis. Hindi na niya maramdaman ang atmosfera ng labanan. Sa katunayan, ang mga palatandaan ay nagsimula na bago pa ang laban kay Grendel. Tiyak na may nangyari kina Julian at Deneb. Kinagat ni Ghislaine ang kanyang labi at kumilos patungo kina Julian at Deneb. Patawad, orihinal siyang nagplano na iligtas muna ang mga mersenaryo. Ngunit dahil si Lionel ang pinakamabilis na ruta, wala siyang pagpipilian kundi dumaan muna roon. Sa paghusga sa mga kilos ni Grendel, ang mga mersenaryo ay posibleng sinalihan ng mga duwende o ng hukbo ng imperyo, Imperial Army. Marahil pareho. Ang mga dragon ay malamang na nandoon lahat upang harapin si Julian, ngunit ang mga duwende at ang hukbo ng imperyo ay nananatiling nakakatakot na kalaban para sa mga mersenaryo. Walang oras para iligtas ang mga mersenaryo o magtipon ng tauhan. Ang sitwasyon ay kritikal. Sana'y huwag lang silang magpakahirap at makahawak. Si Tyrion at Oswald ay umabot na sa antas ng superhuman. At ang iba pang mga mersenaryo ay parehong malalakas. Kung magdedesisyon silang magtiis, kaya nilang humawak ng mas matagal. Gayunpaman, pagod na sila sa pakikipaglaban sa mga dragon, at ang kanilang mga kalaban ay mga veterano rin ng digmaan. Ang posibilidad ng kanilang kamatayan ay mataas. Kung mangyari iyon, ang mga mata ni Ghislaine ay nagliwanag sa pagnanais na pumatay. Tiyak na maghihiganti ako, kung hindi ko magagawa sa sarili ko, sa pamamagitan ng iba. Ang mga taksil ay hindi niya palalampasan. Pinaigting ni Ghislaine ang kanyang galit upang sugpuin ang sakit sa kanyang katawan. Ang kadiliman ay bumaba mula sa kalangitan, nagsisimulang kumalat sa buong lungsod. Katulad ito kung paanong sinakop ng kalaban ang espasyo. Isang sikreto, masamang enerhiya ang kumalat sa lahat ng dako. Hindi maintindihan ni Ghislaine kung bakit nangyayari ito. Hindi ba't patay na ang kalaban at tapos na ang digmaan? Ang enerhiya rito ay matagal nang hindi hihigit sa enerhiyang bumubuo ng isang demonikong kaharian. Baka, pilit na inalis ni Ghislaine ang masasamang pag-iisip mula sa kanyang isip. Nagsalita siya habang tinutulak ang paparating na kadiliman. Ashton, baka kailangan mo talagang ihandog ang iyong buhay. Gawin mo, mas mabuti yan kaysa makulong si Deneb dito magpakailanman. Iyon din ang iisipin ng kanyang mga kaibigan. Oo. Hindi niya kayang sumali sa mga mersenaryo. Ang kanyang katawan ay umaabot na sa limitasyon. Kaya siya ang magiging pain upang pigilan ang dragon.
At kung sina Julian at Lionel ay makakatakas kasama si Deneb, magiging maayos ang lahat. Aabutin ng ilang oras, ngunit sa huli ay makakalusot din sila sa barrier. Iyon ang pinakamahusay na paraan. Tiyak na makukuha ng kanyang mga kaibigan ang kanyang paghihiganti. Ngayon, pinatibay ni Ghislaine ang kanyang loob, handang isugal ng totoo ang kanyang buhay. Tumakbo siya sa kadiliman na bumabalot sa kanyang mga mata. Ang pagtangis ng diwa, si Julian, umuubo ng dugo, ay lumingon ng may pagod na ekspresyon. Ang dalawang dragon ay lumaki na ngayon sa 4. Ang mga dragon na nakikipaglaban kina Lionel at ang mga mersenaryo ay sumama sa kanya. Kahit si Julian ay hindi mananalo laban sa 4 na dragon. Gayunpaman, hindi tuluyang nawawalan ng pag-asa si Julian. Astchen Deneb sana'y magtagumpay sila sa pagtakas. Sa huli, ang kanyang layunin ay tulungan sina Astchen at Deneb na makatakas. Ang iba pa niyang kaibigan ay lumalaban para sa kanilang buhay, ngunit umasa siyang magtatagumpay din sila. Ako lang ang kailangang mag-alay ng buhay. Sa pag-iisip na iyon, umatras si Julian, sinisikap bumili ng oras. May 5 dragon dito, kasama si Art Arian. Habang mas nagpapatagal siya, mas madali para sa kanyang mga kaibigan na makatakas. Napansin ito ni Art Arian at nang isi. Mandirigma, umaasa ka ba sa pinakamaliit na pagkakataon na makatakas ang Saintess? Kung gayon, gusto kong sabihin sa iyo na dapat mong itigil ang mga pag-asa na iyon. Kung ganoon kahalaga ang Saintess, bakit hindi ako mismo ang humabol sa kanya? May hadlang, barrier, na inihanda namin sa buong lungsod na ito sa loob ng ilang araw. Kaya si Astchen at ang Saintess ay tiyak na hindi makakatakas. Nawalan ng salita si Julian. Hindi ba't ang mga barrier na inihanda sa loob ng ilang araw ay para lamang sa layunin ng pagsisil? Naghanda ba sila na nasa isip ang sitwasyong ito, upang isakripisyo si Deneb, na lumaban para sa mundo? Lumingon si Julian. Kailangan niyang umalis dito ng mabilis at tulungan si Astchen. Ngunit agad niyang napagtanto na huli na ang lahat. Julian. Mabilis na itinaas ni Julian ang kanyang ulo. Mataas sa kalangitan, nakita niya si Deneb, nakuna ng isang dragon. Siya ay nakulong sa isang kakaibang magic circle na nilikha gamit ang salamangka. Deneb. Ipinikit ni Julian ang kanyang mga mata. Ang dalawang dragon ay bumalik ng mag-isa. Nangangahulugan din iyon na may natira upang harapin si Astchen. At sa lugar na ito, kung saan nagaganap ang isang malakas na magical field, mamamatay si Astchen nang hindi man lang nakakapagbigay ng maayos na laban. Isa-isa, lahat ng kanyang mga kaibigan ay mamamatay ng ganyan. Ni hindi tumulo ang luha ni Julian. Tanging malalim na kalungkutan at kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanyang puso. Ghislaine tayo, para saan ba tayo lumalaban? Sana'y namuhay na lang kami ng payapa sa bukid na iyon. Ngayon, hindi ko na maalala kung bakit ako naparito. Hindi ko na maalala kung bakit ako nagsimulang iligtas ang mundong ito. Sa katunayan, walang dakilang layunin. Napunta lang ako rito, parang isang mahusay na binalak na dula ang lahat. Parang isang tadhana na hindi natin matatakasan gaano man tayo magsumikap. Binanggit ng kalaban ang tadhana ng ilang beses. Alam ba niya na magiging ganito? Tadhana, ngayon, mabigat ang salitang iyon sa aking puso. Talaga bang nakatakda ito? May tadhana ba tayong hindi matatakasan gaano man tayo magsumikap? Ang sugat na katawan ni Julian ay gumaling. Ito ay salamat kay Deneb, na nagbuhos ng kanyang banal na kapangyarihan, divine power, ng buong lakas mula sa kalangitan. Gayunpaman, ang enerhiya na naubos ay hindi nababalik. Hindi, kahit pa ibalik ang lahat ng enerhiya, walang pagtakas sa krisis na ito. Nakunan si Deneb, at ngayon ay may 7 dragon dito. Kahit bumalik pa si Ghislaine ng buhay, ito ay isang puwersa na hindi kayang talunin ng mag-isa. Ang Panginoon ng Dragon, Dragon Lord, ay mas malakas kaysa sa anumang ibang dragon. Gayunpaman, itinaas ni Julian ang kanyang tabak. Deneb, ginawa niya ang lahat para iligtas siya. Ngayon, may isang paraan na lang. Kailangan niyang patayin ang bawat dragon dito upang hindi mahulog si Deneb sa mga banta ng mga dragon. Imposible, ngunit hindi siya pwedeng sumuko. Nang patatagin niya ang kanyang sarili at itaas muli ang kanyang tabak. Isang misteryosong boses ang umalangaw sa kanyang ulo. Ano iyon? Sandaling huminto si Julian. Malinaw niyang narinig ang isang bagay sa kanyang ulo.
Parang may nagsasalita sa kanya. Ngunit hindi niya lubos na marinig ito. Napakabigla, at ang atensyon niya ay nasa ibang lugar. Lumingon si Julian, umaasa na may iba pa na lilito upang tumulong. Ngunit walang sinuman. Ang lungsod ay puno pa rin ng isang mapanglo na kadilanan, na tila bumagsak ang walang hanggang gabi. Pumikit si Julian, inalis ang kanyang mga iniisip. Tila sandali siyang nagkamali sa kanyang kalagayan. Wala nang tutulong sa atin ngayon. Lahat ay nagtaksil sa Saintes, ang Julian Mercenary Group. Tila nagbago ng isip si Irenil, ngunit huli na ang lahat. Walang sino man ang makakatulong sa kanya. Kailangan niyang malampasan ang kalagayang ito ng mag-isa. Inabot ni Art Arian si Deneb na nakulong sa isang magic circle, at hinayla ito sa kanyang harapan. Saintes, hindi ba't dapat nating kumbansihin ang mandirigma? Pakiusap. Umiling si Deneb, ang luha ay umaagos sa kanyang mukha. Wala siyang kumpiyansa na mabuhay magpakailanman, nakulong ng mag-isa dito. Ngunit ayaw din niyang mawalan ng buhay ang kanyang mga kaibigan. Halos hindi namin natalo ang kalaban. Halos natapos namin ang digmaan. Akala ko ang natitira na lang ay kaligayahan. Paano nangyari ang sitwasyong impyerno na ito? Pakiusap humanap ng ibang paraan. Tinitigan ni Art Arian si Deneb na umiiyak. Ang mga mata ng Saintes ay mayroon pa ring awa sa halip na galit. Dahil ba siya ay isang Saintes? O ito ba ang dahilan kung bakit siya naging isang Saintes? Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kirot ng kakulangan sa ginhawa na gumagapang sa kanyang puso. Gayunpaman, pinakalma niya ang kanyang tono at sinabing, "Patawad. Kailangang mangyari ito, para sa kapakanan ng mundo." Kung may iba pang paraan, hindi niya isasakripisyo ang Saintes. Ang kanilang paggalang sa Saintes ay totoo. Lahat ng dragon ay nakaramdam ng pasasalamat sa Saintes at sa Julian Mercenary Group sa pagliligtas sa mundo. Gayunpaman, ang kanilang misyon ay hiwalay sa pasasalamat. Ang mga dragon ay nilikha upang tapusin ang digmaan laban sa demonikong kaharian. Iyon ang kahulugan ng kanilang pag-iral. Sa makatuwid, kailangan nilang tuparin ang misyon na ibinigay sa kanila mula pa sa simula. Saintes, tingnan natin kung gaano katagal mo kayang tiisin. Tumigil na kayo. Pakiusap. Totoo na ayaw kong patayin ang mandirigma kung maaari. Bagamat marami pa ring natitira sa iyong mga kaibigan, mas espesyal sa iyo ang mandirigma. Ngunit habang mas nagpapakita ka ng pagtutol, mas wala kaming pagpipilian kundi labis na magsumikap. Ang isang mandirigma na tulad mo ay hindi madaling mapapaamo, kahit sa aming mga dragon. Tinitigan ni Deneb si Art Arian nang may nanginginig na mga mata. Hindi siya makapagbigay ng madaling sagot. Siyempre, gaano man kadalas niya ito ginagawa para sa mundo, paano niya madaling matatanggap ang makulong sa walang hanggang kadiliman ng mag-isa? Nang makita si Deneb na nag-aalinlangan, malamig na nagsalita si Art Arian sa mga dragon. Gawin ninyo ang lahat upang mapasuko ang mandirigma. Dalhin siya sa bingit ng kamatayan upang makontrol namin ang kanyang isip. Wala akong pakialam kung mamatay siya. Pagkabigay ng utos, lahat ng dragon ay natigilan. Ang mga kasanayan ni Julian ay lampas pa sa kakayahan ng mga dragon na maliitin. Siyempre, sa dami ng nagtipon, tiyak ang kanilang tagumpay. Gayunpaman, ang pagpapasuko sa kanya ay tiyak na mangangailangan ng malaking oras. Iyon ang dahilan kung bakit kailangang ibuhos ni Julian ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanya kaagad. Nakapaligid na sila kay Julian. Isang walang awang pagnanais na pumatay ang bomb alot sa kalangitan, na nag-iiwan kay Julian ng walang puwang upang makatakas, lalo na para huminga. 6 na dragon ang nagbuga ng kanilang mga hininga kay Julian ng mag-isa. Sa isang iglap, napunit ang kalangitan at umungol ang lupa. Hindi nagtagal, isang bagyo ng salamangka, napakalakas na tila nasunog kahit ang liwanag, ang lumamon kay Julian. At pagkatapos, muli, isang hindi kilalang boses ang umalangaw sa ulo ni Julian. Kaya kitang tulungan. Abangan. Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.